Bunny Bunny, level 209, assassin, isang washed-up game streamer, nagyabang noon na may 1.5 million subscribers, pero ngayon ay 30,000 na lang. Kailangan niya ang ilang uri ng mga insidente para bumalik ang mga tao sa kanyang channel. Sa ngayon, ang impormasyon na ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at pondo upang ito ay makuha, at malapit na itong magbunga. Yung bunga, ang Raiden Invasion ay pinangunahan ng 7 malalaking guilds na nag-disguise. Naka-on ang recording, maganda rin ang kalidad ng image. Pat Ryan, ang kuta na lungsod na nagproprotekta sa gateway na papunta sa kanlurang gilid ng Eternal Kingdom. Pwede nilang itago ang kanilang mukha ng mask, pero hindi nila maitatago ang kanilang mga katangian. Bubat ng Yak Guild, tulad ng sabi sa kanya ng intel niya. May mahigit 200 tao, dapat ang kasama nila sa Zeref Guild. Pero mapanganib din kung mahuhuli siya dito, ang stealth ay dapat niyang gamitin. Dahil nakakahiya talaga ang katotohanan na ang 7 Great Guild ay nagtutulungan para sa lakayin ng isang maliit na lungsod. Kung may isang problema ang kanilang haharapin, yung taong nagbabantay sa gates na yan. Earl Asher, isa sa top 10 magicians sa kontinente. Ang ibig sabihin ba niyan kahit ang NPC ay isa din sa mga subordinate ni Greed? Ito ay magandang scoop, praktikal siyang nakakaamoy ng pera sa paligid, kahit sa standoff lang ito. Ang Yak Guild na nangako ng tagumpay, isang nickname na binigay sa Yak Guildmaster, Bubat, sino ang maaaring mag-control ng mga tides ng digmaan sa kanyang powerful crown control at tanking abilities. Ang pinakamalaking initiator ng Satisfy ay magsisimula na ng kanyang rampage. Nagsimula na ng labanan at ang kinakalaban ni Bubat ang commander ni Earl Asher. Sinasabi ni Bubat na kapuri-puri ang sigla niya pero daig niya pa siya. Napigilan niya ang atake niya, may kasanayan siya. Umalis siya sa dadaanan niya, tumalsik ang commander ni Asher sa ginawa ni Bubat sa pag-atake. Sinasabi ni Bubat na lahat sila sundan siya, magbubukas siya ng daan. Tinatanong ni Earl Asher kung hindi niya man lang ba susubukan at hilingin sa kanya na tumabi. Baka hilingin sa kanya na linisin ang daan, sa isip-isip ni Bubat na isang biglaang at nakakahiya at ganap na pagkatalo sa international competition. Malakas si Yura, pero hindi man lang nila nasugatan si Greed. At pagkatapos ng mga buwan ng pagpapalakas ng ating lakas at sa wakas nagkakaroon ng pagkakataon na pahinain siya, nangyayari na ito. Sinasabi ni Bubat na hindi mapipigilan ang kanilang paghihiganti ng dahil lang sa isang tao ang nasa kanilang daan. Batid ni Earl Asher na sinasabi niya na sa kanila na libre silang atakihin siya hanggang gusto nila. Pero kung maabot niya siya, umatake na si Earl Asher at ginamit ang fireball. Sinasabi ng nakapulang buhok na nasusunog siya, batid na naka-violet na buhok na hindi ito ang lakas ng anumang ordinaryong magic ng apoy. Hangin naman ngayon ang ginagamit niya at lumalakas ang apoy. Gumawa siya ng C-grade fire magic na kasing lakas ng isang A-grade spell sa pagdagdag dito ng wind magic. Kahanga-hanga ang kanyang kasanayan, ang kanyang magic power at ang bilis ng pagcast ay overwhelming. Kaya ito ang lakas ng isa sa top 10 magicians sa kontinente, na kayang pigilan ng digmaan sa kanilang presensya lang. Mas malakas siya kay Yura, kung ihahambing niya ang isang NPC at isang user ng katulad na lakas, ang NPC ay magkakaroon ng superior stat sa lahat ng aspeto. Dahil yan sa pagkakaroon ng isang system na nilikha upang protektahan ang mga special NPC na malaki ang epekto sa mundo at sa kwento nito. Ang system na ito ay tinatawag na named NPC compensation. Isang quarter ng kanilang puwersa ay mawawala lang sa isang area of effect ng fire spell. Alam niya na mababa ang mga level nila, sinasabi ni Bubat na nice tricks, pero sa tingin niya ba talaga nakakayanin niya ba hanggang sa wakas ang lumaban sa bawat isa sa kanila? Nag-cast siya ng Diamond Shields, plano niya bang i-trap silang lahat dito? Siguro pinipigilan siya nito noon, pero hindi na uubra sa kanya ang isang shields na ganito ngayon, bubuksan niya ang daan, sundan niya sila, nagtataka si Bubat bakit may singaw ng tubig. At isang thunderclouds, hindi ito pwede. Tinatanong niya sa isip niya kung ilang pa bang uri ng magic ang kaya niyang gamitin. Sinasabi ni Earl Asher na malinaw na kung sino ang mas malakas dito, pero kumapit pa rin siya sa dami ng kasama niya sa paligid niya. Dahil dito siya ay isang maliit na fry lang para sa kanya. Sa isip-isip ni Bubat na hindi siya matatalo nang walang ginagawa ulit. Sumisigaw at sinasabi nito na sino lang siya para kunin ang daan niya. Sinasabi ni Earl Asher na wala siyang sinasabi sa kanya, kaya pagmumuni-muni sa sagot sa tanong na iyan kasama ang kanyang mga kaibigan. Kahit,
Huli na para gawin yan ngayon, bumagsak na ang Thunder sa kanila. Magpapasalamat na lang sila sa katotohanan na pinigil niya sila dito bago makarating ang mga monster sa Riden. Sa kanyang kasalukuyang kasanayan, pwedeng magamit sila bilang pataba sa kanyang mga bulaklak. Sa isip-isip ni Bunny na complete destruction of the Yak Guild at Zeref Guild. At higit pa dyan, ang nagprotekte kay Greed ay isa sa top 10 magicians sa kontinente. Ito ay isang malaking freaking scoop, nakikita niya na ang mga viewers at interview requesting ay babaha. At sisabog na ang mga forum, maaari siyang bumalik sa pagiging isa sa pinakamahusay na streamers industry sa pamamagitan lang sa pag-upload ng video na ito. 2 guild ang napuksa bago pa nila maabot ang emptied out Riden. Anumang kalkulasyon na ginawa noon pa man ay nagiging walang kabuluhan pagkatapos maganap ang isang bagay na hindi maisip. Tulad ng pagsingaw ng isa pang guild sa kagubatan sa kabila ng disyerto. Naubos na ang stamina mo, hindi ka makagagawa ng anumang kilos. Pinatay ni Faker ang bahaging ng 7 great guilds mag-isa. Siya ay makikilala mamaya bilang God of Killer pagkatapos ng pangyayaring ito, at maging isang alamat ng kanyang sariling. Ngunit iyon ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Sa isip-isip ni Faker na ang Master of Swiftness ay may downside. Kapag mas mabilis ang paggalaw niya, mas madami ang stamina na nagagamit niya. Alam niya na ang tungkol dito, pero seryoso, hindi siya makagalaw kahit 1 inch. Sinasabi ng lalaki na sige na, lapitan muna, pero batid ng isang lalaki na natatakot siya. Sa isip-isip ni Faker na natitiyak siya na ang kanyang awakening ay naging factor sa kanyang tagumpay, ngunit kung naantala nila ang kanilang pag-atake ng ilang linggo lamang, o nagpa siya na umatake 3 buwan na mas maaga, duda siya na kaya niyang talunin ang lahat. Sa kasalukuyan, nagsisimula palang makumpleto ang mga 3rd advancement classes, na nasa ibang level mula sa 2nd advancement classes. Si Bondray lang ang nasa Ice Flower Guild, kung tutuusin. Ang higit na pinagkakaabalahan ay ang paksa ng kanilang pag-uusap, parang tinutukoy nila ang 7 great guilds na nagtutulungan upang invade ang Riden, lahat ng iba ay umalis ng lungsod upang matupad ang kanilang sariling misyon, siya lang ang makakapagprotekta nito, kailangan niyang makagalaw, pero ayaw ng katawan niya, may nag-abot sa kanya ng pagkain. Humihingi naman ng paumanhin si Faker at sinasabi nito na parang may utang siya sa kanila guys. Sa isip-isip ni Faker na kung si Greed ito, magkakaiba ang mga bagay. Kailangan niyang magsikap at lumakas, Overgeared Guild, check nila ang message at utusan ng lahat bago siya pumasok sa combat, bilis, sa desert nagtitipon ang mga guild na pasugad sa Riden, may guild pa ba na hindi pa dumadating, may 10 minuto pa bago sila magkita-kita, hindi pa dumarating ang Giant Guild, kaya 6 lamang sa 7 Great Guilds ang totoong sasali, sa isip-isip ni Zibble na ang mga guild na hindi pa dumarating ay ang Ice Flower Guild, Yak Guild, at Zeref Guild. Anong ginagawa nila? May tumawag kay Zibble at sinasabi nito na hanggang kailan pa ba sila maghihintay dito. Suron, Soul Predator 23rd sa Unified Rankings, Guildmaster of Golden Guild. Nag-aaksaya sila ng mahahalagang oras dito dahil pinapasok nila ang ilang mga nakakatawang guild sa plano. Mali ba siya, sa isip-isip ni Zibble na isang Soul Predator? Isang unique class na sinasabing may hindi bababa sa kakayahan sa pakikipaglaban gaya ng Pagma Successor. Ang kanyang overall rank ay tumaas mula sa ika-70 hanggang ika-23 pagkatapos ng kanyang kamakailang pagbabago sa klase, tiyak na pinakain nito ang kanyang ego. Hindi naman sa hindi siya makasarili dati, may nagsalita ulit at sinasabi nito na sumasang-ayon siya dito. Sabi niya ginawa nila ang kanilang due diligence sa paghihintay ng 10 minuto. Simulan na nila ang pagkilos sa kanilang sarili, how? 16th sa Unified Rankings, Guildmaster ng Hades Guild. Sa isip-isip ni Zibble na isa sa mga rankers na sinasabi ni Yura na hindi niya matatalo. Wala siyang ideya kung anong sariling pag-iisip ang meron siya sa ilalim ng delicate face na yan. Ang Snake Guild ay higit pa sa sapat upang sirain ang Riden kapag walang sinuman ang naruroon upang protektahan ito. Kaya ang pagtutulungan na ito ay pundasyon din ng isang alyansa sa pagitan ng 7 Great Guild. Makikisama siya ng maganda sa kanilang lahat hanggang maging hari siya. Sinasabi ni Zibble na umalis na sila at hayaan na lang nila ang iba. Sa isip-isip ni Zibble na ang Snake Guild ay nasa 275 miyembro, ang Golden Guild ay nasa 211 miyembro, ang Hades Guild ay nasa 80 miyembro, masyado silang marami para sa lakayin ng walang tao na bahay, ngunit kailangan nila ang maraming taong ito para labanan si Greed, na nagdesisyon na tumapak sa estado ng walang pag-aalaga sa mundo,
punta tayo sa mga bundok ng Alzar, emergency. Ang 7 Great Guilds ay nag-advance sa Raiden, kasalukuyang hawak ko ang Ice Flower Guild in check sa Thornvine Forest. Sa isip-isip ni Lowell na ano ba ito, isang malaking raid. Ano ang nangyayari sa mundong ito? Tinatanong ni Vantner kay Lowell na ano ang ibig sabihin nito. Noong papasok na sila sa swing ng pagtalo sa mga halimaw sa minahan. Yung mga maduduming magnanakaw, sumasalakay sa lungsod pag walang tao. Sa isip-isip ni Lowell na sigurado, pinaninipis nila ang kanilang sarili upang mabilis na mabuo ang Raiden. Ngunit ang kanilang timing ay hindi nagkakamali, maliban kung mayroon na silang magandang ideya sa nangyayari sa lungsod. Dapat may tao sila sa Raiden, nagkamali siya, isang kritikal na pagkakamali mula sa kanya, Duke Grid's deputy. Paano niya na naman siya haharapin sa mukha? Hindi naman nila makontakt ang kanilang mga pinakamalakas na miyembro, Pan at Rigas, dahil lumabas sila sa isang dungeon exploration. At lumabas na si Miss Jishuka sa Bayran, kaya imposible siya, sinasabi nila Elia na nandun pa sila Jude at ang mga guard, at nandun din si Piaro, sinasabi ni Zednos na hindi mapipigilan ni Mr. Piaro ang daang-daan top rankers na mag-isa. Ano ang dapat nilang gawin? Aabuti ng hindi bababa sa kalahating araw bago makabalik sa Raiden. Tinatanong ni Lowell kung ilang tao lang ang pwede sumakay sa Drake niya, Mr. Heroy. At gaano katagal bago makarating sa Raiden ito? Sinasabi ni Heroy na 3 tao. At pwede sila makarating dyan ng 3 oras, sa isip-isip ni Lowell na yan lang ang tanging option. Kailangan niya magdesisyon, sinasabi ni Lowell na sa kasalukuyan, ang kanilang pinakamalakas na puwersa ay si Mr. Vantner at Mr. Toon. Silang dalawa ang babalik sa Raiden kasama si Mr. Heroy. Kung swertihin sila, hindi pa nila nasisimulan ng invasion, kaya mag-focus lang sa pagbuo ng mga depensa kasama si Jude at ang mga guard. Kung nagsimula na ang labanan, kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili para sa lubos na pagsira ng mga internal na pasilidad ng Raiden. Pero hindi sila mawawala ng tao, kahit anong mangyari. Ilagay niyo si Mr. Khan, Mr. Rabbit, Mr. Piaro, at kaligtasan ni Jude higit sa lahat. Kailangan nilang isuko si Raiden, ramdam ng mga overgeared ang galit at panghihinayang. Sinasabi ni Vantner na nakuha niya Squirt, dahil siya ang may charge pag wala si Grid, susunod siya sa mga utos niya, pero ibalik niya ang kanya buff doon sa lalong madaling panahon. Dahil pro-protektahan nila ang kuta hanggat maaari. Dahil hindi lang iilang tao ang Raiden, naiintindihan niya ba? Sinasabi ni Lowell na oo, aasa siya sa kanya, tatakbo na ang natitira sa kanila doon. Gamitin ang bawat isang bit ng kanilang mana at stamina. Ang kanilang pangunahing layunin ay maabot ang Raiden sa mabilis na paraan kung maaari. Sa isip-isip ni Lowell na ang lakas ng loob niya na pagkatapos niyang lusubin ang isang teritoryong pagmamay-ari ng isang tao, gusto niyang maging una sa lahat ng users na maging king. Hindi niya sila mapapatawad, papatayin niya silang lahat. Isang krisis sa mga krisis, tumatawa at sinasabi ni Zibble na Grid, yung bastos na yan, tinakpan niya lang ang buong lugar ng mga tanim. Gamit ang giant city na ito para sa walang iba kundi sa agrikultura. Wala siyang ounce of talent sa domestic affairs, sa isang katulad niya, na tumaas lamang sa kanyang posisyon dahil sa isang legendary class. There's no way in hell may karapatan siya na maging king. Nagtataka naman ang mga farmers kung sino ang dumating. Sinasabi ni Zibble na susunugin niya lahat hanggang maging abo. Magsisimula siya sa mga tanim nila, wala silang magagawa. May nagsalita at tinatanong kung sino sila. Napahinto naman kakatawa si Zibble at tinitignan kung sino yung nagsalita. Kinakabahan at tinatanong ni Damian na kung sino sila. Naiinis at sa isip-isip ni Zibble na ang isang magsasaka na katulad niya ay masyadong matapang. May tumapik sa balikat ni Damian at sinasabi nito na magaling ang kanyang ginawa. Kailangan niyang magsikap sa pagpapakita ng kanyang sigla hanggang maging natural. Sinasabi ng isang lumapit na mister, hindi niya siya tinuruan ng ganyan ang daya niya naman. Sumagot naman siya na hindi niya ba naturo sa kanya. Si Piaro at Kraugle pala ang nag-uusap at sinasabi ni Piaro na wala silang sagot. Kahit ang kanyang bloodlust ay tumatagos sa hangin. Hindi niya ba siya narinig? Sa anumang kaso, hindi siya makakapasok sa Raiden maliban na lang kung matatalo niya sila. Sinasabi ni Zibble na ang mga magsasaka ay walang disiplina sa kanilang Panginoon. Gusto niya makarinig ng sagot. Ibibigay niya sa kanya, pagkatapos niyang mamatay. Ito ay isang krisis para sa krisis.